Mga kapuso, bukas na po ang taunang Noel Bazaar kung saan pwedeng mamasyal at mag-shopping ng mga ipangreregalo ngayong Pasko. At nakatutok doon live si Darlene Kai. Darlene! Vicky, handa nyo na ang inyong Christmas shopping list dahil opisyal nang nagsimula ang Noel Bazaar dito sa Alabang at kagaya ng nakaugalian taon-taon, nakapag-shopping ka na, nakatulong ka pa sa kapwa. Formal nang binuksan sa Philinvest tent sa Alabang, Muntinlupa ang taunang Noel Bazaar. Isa ito sa longest Christmas bazaar sa Pilipinas at ngayon nagdiriwang ng ika-25 anibersaryo. Sa ribbon cutting, present si Mayos Gozon Bautista, Cut Unlimited Incorporated President and CEO at Noel Bazaar founder. At si Jimmy Kapuso Foundation Executive Vice President and Chief Operating Officer Ricky Escudero Katibog. Dumalo rin ng Noel Bazaar ambassadors at sparkle artists na sina AZ Martinez at Sky Chua. Mayroon ditong mahigit 100 stalls ng mga damit, bag, sapatos, accessories, gamit sa bahay, laruan, libro at marami pang iba. Pag nagutom ka ka-shopping, may food stalls din dito. Every year talagang napunta kami dito para makita yung mga paninda, ganun, mga sale, yung mga clothes at iba pa. Para pang regalo sa Christmas or pang personal din. Kasi hindi mo naman makita yung mga items dito eh. In the other department store, pang gifts ko yan sa mga besties ko. Tapos iba, yung mga anak ko, dalawang anak ko, bibili sila ng kung ano nilang gusto. May budget, may budget sila, binibigyan sila ng konti. Alam nyo ba na hindi lang tungkol sa Christmas shopping itong taunang Noel Bazaar dahil parte ng kita nito ay napupunta sa GMA Kapuso Foundation na nakatutok ngayon sa pagtulong sa mga kababayan nating nasalanta ng iba't ibang kalamidad. Kaya nakapamilya at nakapag-food trip ka na ay nakatulong ka pa. Please support Noel Bazaar, which is also supporting GMA Kapuso Foundation. Marami ho tayong gagawin na school sa mga nasirang places sa Cebu at saka sa Davao. So ang suporta nyo talaga napakalaging bagay. Sa booth ng GMA Kapuso Foundation, pwedeng mag-donate ng isang set ng school supplies sa mga nangangailangang mag-aaral sa halagang 250 pesos. Karangalan daw para kina AZ at Sky maging ambassadors ng Noel Bazaar. Anything to do that could help people, that could help the charity, I'm willing to volunteer and be part of it. Love na love ko ang mga bazaar, especially Noel Bazaar, syempre. Maghanap tayo mga Christmas gift and everything. And not only that, I guess being here is also in support of the Kapuso Foundation. Vicky, hanggang sa Linggo, October 19, ang Noel Bazaar dito sa Alabang. Pagkatapos dito ay lilipat yan sa Okada, Manila, World Trade Center bago ulit babalik dito sa Philinvest Alabang dahil meron niyang 4 na legs. At yung hanggang Linggo ay bukas mula 11 a.m. hanggang 9 p.m. Advance Merry Christmas at Happy Christmas shopping, Ninang Vicky. Ito, talaga ba? Maraming salamat at happy shopping sa'yo, Darlene Kai. Pinatawan ng 60 araw na suspensyon si Manila Councilor Ryan Ponce. Kasunod yan ng reklamong paulit-ulit umanong pangaharas sa kapwa niya konsehal na si Eunice Castro. Sa isang privilege speech no October 9, emosyonal si Castro nang isiwalat ang ginawa umanong pambabastos sa kanya ni Ponce. Ayon kay Manila Vice Mayor Chi Atienza, bagaman nagsorry, dapat mapanagot si Ponce sa kanyang ginawang aksyon. Magiging efektibo ang 60-day suspension na inirekomenda ng Ethics Committee 15 araw matapos matanggap ni Ponce ang notice ukol dito. Tatanggalin din si Ponce sa mga komiting kinabibilangan niya at magpapatupad ng reorganization. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Ponce. Arestado ang 2 Chinese sa Taguig matapos mahuling nagkakasa ng medical procedure kahit walang permit at lisensya sa Pilipinas. Babala po ng eksperto, huwag agad magtiwala kahit padayuhan ang nagpapakilalang doktor. At nakatutok si June Veneracion. We were about to arrest you for violation of Republic Act 2382. Also known as Medical Act of 1959. You have the right to remain silent.
Huli umano sa akto ang dalawang Chinese habang nagsasagawa ng facial injection at iba pang kaugnay na medical treatment sa mga kliyente sa establishmentong ito sa Taguig. Illegal yan dahil wala silang lisensya at permit sa Pilipinas, kaya dinakip ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Sinampahan sila ng reklamong paglabag sa The Medical Act of 1959. Nakuha rin sa kanila ang mga vial ng injectable substance, cosmetic product at iba pang equipment. Wala pang pahayag ang mga suspect. Nababahala ang Philippine Society for Cosmetic Surgery sa dumaraming foreigner na nag-aalok ng serbisyo kahit wala namang lisensya. Aktibo raw sa social media ang advertisement ng mga ito. Ang problema, marami nilang naiingganyong kumuha ng kanilang serbisyo sa pag-aakalang kapag foreigner ay magaling. Karamihan ng mga to hindi ring licensed doctor sa bansa nila. Yung iba nga nurse lang o kaya baka wala pang medical background tapos nag-i-inject na sa mga pasyente natin dito sa Philippines. May mga naging kliyente rin umano sila na lumapit sa Philippine Society for Cosmetic Surgery para ipaayos ang sablay na medical procedure ng mga peking doktor. Babala ng mga eksperto, kahit ang simpleng paglalagay ng filler sa muka ay pwedeng mauwi sa pagkabulag kapag hindi bihasa ang gumawa. Yung iba, alam na nila na hindi doktor o kaya foreigner yung gagawa, nagpapagawa pa rin. Ang akala mo nagaganda ka baka lalo pang makakasira sa itsura ninyo. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ang mga kapuso natin sa Sorsogon, nagluto po kahapon ng napakalaking pili nut brittle sa pag-asang makuha ang Guinness World Record. Maniin kaya nila ang pagsungkit sa world record na ito? Kuya Kim, ano na? Abala kahapon ng mahigit 200 volunteers sa Provincial Gymnasium ng Sorsogon. May niluluto kasi silang world record attempt. Ang kanilang balak, masungkit ang Guinness World Records para sa largest nut brittle in the world. Para magawa ito, gagamit ito ang mga nagluluto ng 1,400 kilos ng pili nuts mula sa mga magsasaka. Tatamis kaya ang ngiti ng ating mga kapusong Oragon sa pagtatapos ng kanilang cook-off? Kuya Kim, ano na? Ang pili nut o Canagium ovatum ay isang tropical na puno na native dito sa Pilipinas. Sagana ito sa Kabikulan. Tumutubo rin sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang shell ng pili nut, napakatigas at mahirap basagin. Pero ang laman nito, napakalambot at buttery kapag daw naluto. Masarap itong gawing panghimagas, gaya ng pili tart at syempre, pili nut brittle. Samantala, makalipas ang ilang oras na pagluluto, ang mga volunteers nakagawa ng 144.16 square meters na brittle. Halos singlapad ng 1/3 ng isang basketball court. Sapat na kaya ito para masungkit nila ang Guinness World Record? The province of Sorsogon has achieved a new Guinness World Records title. Ang mga taga Sorsogon, sumakses. Ito po ay ang hakbang ng mga mamamayan ng Sorsogon para opisyal na makilala ang aming lalawigan bilang pili capital of the Philippines. For this record po na largest nut brittle in the world, wala ho itong record holder. So technically kami po ang nag-set ng Guinness World Record. Laging tatandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Marami pa rin sa mga nilindol sa Cebu at Davao Oriental ang nasa evacuation center dahil nasira ng pagyanig ang kanilang bahay. Sa loob ng 2 linggo, mahigit 50,000 individual ang ating nahatira ng tulong. Taos-puso po kami nagpapasalamat sa lahat ng tumulong ng mga partner, sponsor at donor. Trauma ang inabot ng pamilya ni Donavi nang yanigin ng malakas na lindol ang Cebu. Si Donavi nasugatan at na-trap sa ilalim ng kama matapos bumagsak ang pader ng kanilang bahay sa bayan ng Tabugon. Maraming memories yung bahay namin. Sa isang lindol lang nasira. Yung bahay mapapalitan pa pero yung buhay ng isang tao hindi na. Patuloy pa rin ang nararamdamang aftershock sa Northern Cebu na ayon sa FIVOX ay umabot na sa mahigit 12,000. Kaya ang mga residente mas piniling magtayo ng tent sa isang open space at doon muna manatili.
Hindi rin nakaligtas ang bahay ng barangay health worker na si Jovelyn sa bayan ng Sogod, kaya sa evacuation center muna siya namamalagi. Yun nga lang, kalbaryo para sa kanilang evacuees tuwing umuulan. Nababasa sila dahil walang maayos na higaan. Pero sa kabila ng kanyang sitwasyon, tumutulong pa rin siya sa kanyang mga kabarangay. Ingon ani nga sitwasyon ma'am, naa jud mi sa barangay galihok-lihok jud mi tanan ma'am, tanan nga kanang kuan sa barangay amo jung buhaton ma'am para lang gid sa among mga kasilinganan. Marami sa ating mga kababayan ang humaharap sa matinding pagsubok dahil sa magkakasunod na lindol sa bansa. Ang GMA Kapuso Foundation agad umaksyon at nagtungo sa Northern Cebu at Davao Oriental. Sa ating pagtutulungan, nakapagsagawa tayo hindi lang isa, kung hindi 2 bugso ng Operation Bayanihan sa Northern Cebu. Nakapaghatid tayo ng food pack sa 28,000 individual sa 8 bayan doon. Namahagi rin tayo ng 50 tents. Sa Davao Oriental naman, 24,000 individual sa 5 bayan ang ating natulungan. Sa mga nais tumulong, maaaring magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. O mga kapuso opisyal nang nagbukas ang Noel Bazaar sa Philinvest Tent, Alabang. Magpapatuloy ito hanggang Linggo, October 19. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong itong makapag-shopping sa 100 merchants. Bisitahin din ang booth ng GMA Kapuso Foundation kung saan maaari kayong makatulong sa kanilang proyektong unang hakbang sa kinabukasan. Iyain na ang inyong pamilya at barkada at tara na sa Noel Bazaar. Mga kapuso, pinarangalan ang mga personalidad at programa ng GMA Network sa Malabon Ahon Media Award. Best Malabon Ahon Field Reporter para sa TV category, si Balitang Hali Anchor at Reporter Rafi Tima. Sa radio category, Best Malabon Ahon Field Reporter, si DZWB Anchor and Reporter Alan Gatus. Best Malabon Ahon Radio Promoter, si Super Radio DZWB Anchor Melo Del Prado. Best Malabon Public Service Feature Award ang Alam Nyo Ba ng Super Radio DZWB. Wagi ang unang hirit para sa Best Malabon Ahon News Feature sa TV category. Glowing, not expecting. Yan ang nilinaw ni birthday girl Bea Alonzo sa isang Instagram post matapos kumalat ang balibalita na puntis siya. Paliwanag ni Bea, bad angle lang ang photo matapos ang kanilang dinner. Nagpasalamat naman siya sa natanggap na birthday love. Sugatan ang 2 fire volunteer matapos kuyugin at bugbugin ng ilang residente sa gitna ng sunog sa Maynila. Nagalit daw ang mga residente dahil hindi nila maintindihan kung bakit hindi agad binugahan ng tubig ang kanilang mga bahay. Ang paliwanag ng mga bombero sa pagtutok ni Jamie Santos. Sa gitna ng usok at kaguluhan, 2 fire volunteer ang humarap hindi lang sa apoy, kundi sa galit ng ilang residente. Habang rumeresponde sa sunog sa barangay 650 Port Area, bigla na lang silang pinagtulungang bugbugin ng 2 lalaki. Kwento ng isang fire volunteer, naghihintay lang daw sila noon ng supply ng tubig nang biglang paluin ng mabigat na bagay at sunod-sunod suntukin ang kanyang kasamahan. Habang abala siya sa pag-apula ng apoy, pinaulanan pa raw siya ng mura at binato pa ng timba mula sa ibaba. Sabi ng iba na, bumbay nyo na. Nagbumura. Yes po, nagbumura. Wala kayong mga silbi. Nagpanay-mura, basta lahat ng klaseng pagmumura. Yes po. Okay na sana yun. Okay lang yun ma'am, kasi normal na sa amin yun. Lalo't first responder nga po kami. Normal na po yun, yung wala namang ganun din host, agawan ng host. Paliwanag ng fire volunteer, hindi naman daw agad pagdating ay bugso agad ng tubig ang gagawin ng mga bumbero. May sistema raw sa bawat responde. Nakalatag muna at naiporma ang mga hose, tiniyak ang water source bago tuluyang magbomba ng tubig. Sadyang hindi lang daw nakapaghintay ang ilang residente, kaya't nauwi sa gulo ang dapat sanay pagtutulungan. Saglit lang maya nagka-supply na pero nabugbog na yung kasama ko.
Desidido ang mga biktima na magsampa ng reklamo sa Manila Police District laban sa mga salarin. Ayon sa Bureau of Fire Protection, alas 2:22 ng hapon nang ideklarang fire out ang apoy na nagsimula bandang 1:28 na umabot sa ikalawang alarma. Patuloy pa rin ang investigasyon sa bilang ng mga bahay na nasunog at pamilyang naapektuhan. Nalulungkot ang mga fire volunteer ng Baseco Fire and Rescue sa sinapit ng kanilang mga kasamahan. Huwag na yung ganun na pati bumbero kakawawain nila, lalo na yung mga fire volunteer. Nauunawaan daw nila ang taas ng emosyon at tensyon ng mga residenteng nasunugan. Pero umaasa silang maiintindihan din ng publiko ang proseso ng kanilang trabaho, na bawat galaw, bawat minuto ay bahagi ng sistemang nakalaan para makapagsalba ng buhay. Para sa mga fire volunteer, hindi hadlang ang init, pagod o panganib dahil sa bawat sunog na kanilang nilalabanan, iisa lang ang kanilang layunin, ang makapagligtas ng buhay kahit kapalit sariling kaligtasan. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Nahanap na ang 2 OFW sa Hong Kong na 2 linggong napaulat na nawala. Kinumpirma yan ng Philippine Consulate sa Hong Kong. Ayon sa Migrant Workers Department, sumailalim na sa medical check-up ang 2 Pinay na huling nakita noong October 4 sa isang hiking trail. Handa ang gobyernong tulungan silang makauwi ng Pilipinas kung kailangan. Nakausap na rin ng DMW at OWA ang kanilang mga kaanak. Nasagip ang isang menor de edad na lalaking ibinubugaw umano online. Ayon sa mga otoridad, pati kapatid ng nasa koteng sospek, biniktima niya noong 15 anyos pa lang. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Walang kaalam-alam ang lalaking ito na cyber patroller ng Women and Children Protection Center na ang iniaalok niya ng bastos na live streaming. Entrapment na pala ito na nauwi sa pag-aresto sa kanya. Nailigtas din ang menor de edad niyang biktimang lalaki na gagawan sana ng kahalayan para mapanood sila live online. Na-meet lang niya sa social media itong lalaki na 17 years old and then they became friends tapos in-invite niya doon sa bahay nila and doon nag-inuman. Bukod sa live streaming, nagbebenta rin umano ang suspect ng mga malalaswang video at litrato ng mga biktima. Ultimo kapatid niya, biniktima noong 15 anyos pa lang. Dinadirect niya si kapatid niya na ito gagawin mo to and bibidyohan kita, ipapadala natin doon sa mga customers natin. Nakalulungkot ayon sa mga otoridad na marami ang nabibiktima ng kanilang mga kaanak. Parents, ine-exploit yung anak niya, tito niya, ine-exploit yung pamangkin niya. Malaki umano kasi ang bayad ng mga parokyanong karamihan ay banyaga. Parang tayo ang nagsusupply but the demand come from other countries. Sa investigasyon ng WCPC, may 8 pang biktima ang suspect. Hinahanap na sila ngayon ng mga otoridad para mabigyan ng psychosocial intervention. Paalala ng mga otoridad, di katwiran ng kahirapan para mang-abuso. Ang mga nabanggit na krimen may parusang habang buhay na pagkakakulong at multang aabot sa 5 milyong piso. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Kinasuhan sa Amerika ang kumpanyang Smartmatic para sa umano'y money laundering at iba pang krimen. Kaugnayan ang umano'y panunuhol sa 3 dating executives nito para makakuha ng negosyo sa Pilipinas. Batay sa investigasyon, umabot umano sa $1 milyong ang suhol ng mga dating opisyal ng Smartmatic sa isang dating opisyal ng Commission on Elections ng Pilipinas. Mula yan 2015 hanggang 2018 para makakuha umano ng kontrata. Sa isang pahayag, iginit ng Smartmatic na mali ang mga paratang laban sa kanila at lalabanan nila ang kaso. No comment ang COMELEC ng kuna namin ng panig. Ngayong mainit na issue ang pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal, sinuportahan ng Korte Suprema ang karapatan ng publiko na magkaroon ng access sa impormasyon. Sa isang pahayag, sinabi ng Korte Suprema na kasama rito ang mga impormasyon, record at dokumento na hawak ng Korte pero merong reasonable na limitasyon na itinatakda ng batas. Paalala ng Supreme Court, maaring i-request sa Office of the Clerk of Court ang mga kopya ng SALN, personal data sheet at curriculum vitae ng mga maestrado pero kailangan itong aprubahan ng Supreme Court and Bank. Kailangan malinaw na sabihin ang layunin sa paghingi ng mga dokumento. Pwedeng ma-access ang request form sa website ng Korte Suprema.
Benepisyo ng tamang paggamit ng Artificial Intelligence o AI ang tinalakay sa Digital Congress o DigiCon 2025. Lumahok diyan ang digital arm ng Kapuso Network na GMA New Media Incorporated o NMI. Kasama ang iba pang brands, marketers at agencies mula sa advertising, digital, PR at iba pa. Si Vice President for Creatives at Head of NMI Studios, Ramil Escarda, ibinahagi kung paanong nabibigyang buhay ng AI ang imagination ng isang tao. Magagamit niya ang AI para magkwento, matuto at lumikha ng oportunidad. Nothing but praises sa mga Pinoy ang American comedian na si Conan O'Brien. Kahit isang linggo lang sa bansa nakapag-shoot siya ng eksena with Dennis Trillo at Jenilyn Mercado para sa Sanggang Dikit for real. Makichika kay Nelson Canlas. From BGC to Manila, nakonan ng pictures sa iba't ibang part ng Metro Manila ang American comedian at host na si Conan O'Brien. Swerteng nakapagpa-picture sa kanya ang fans, tulad ng fan na ang phone lock screen ay childhood photo ni Conan. Biro ni Conan sa portrait na ito mula sa isang fan. Ito raw ba ang bagong Philippine stamp? Nag-ala General Douglas MacArthur pa siya. Pero mukhang pinakaswerte ang pusang ito dahil nagpa-picture sa kanya si Conan. Nasa Pilipinas ang komedyante para mag-shoot ng kanyang show para sa isang streaming platform at ibang mga side trip. Nakakwentuhan ko si Conan at puro papuri ang sinabi tungkol sa ating mga kababayan. Amazing. We've known for a while that we have a fan base in the Philippines. And we just see so much social activity here and response. And so we thought, we need to go, we need to visit, and we want to do one of our shows here. From the moment we landed, everybody has been so gracious, so polite, they're funny. And that doesn't happen in every country. The people of the Philippines are very funny and warm-hearted, and they have great ideas and they're quick. Bitin daw si Conan sa kanyang one-week stay sa Pilipinas. I want to come back. Yeah, I definitely want to come back if you'll have me. Sometimes I go to a country and I try to come back and they go, "We will wait no. for you." You'll wait for me? Definitely. No one have anything to eat until I come back. Yeah. Nobody. Yeah, no working, no eating. Bilang lang araw ng Hollywood star dito sa Pilipinas at Sanggang Dikit FR ang isa sa napili niyang puntahan. Naku, kamusta naman kaya ang kanyang first Philippine teleserye experience? Pero hindi lang siya basta bumisita sa set ng Sanggang Dikit FR. Gumawa rin siya ng mga kaabang-abang na eksena kasama ang mga bidang sina Jenilyn Mercado at Dennis Trillo. This was incredible. They sent us the script, very good writing, loved it. They seem to understand that I'm a silly fool. They made me a madman, which is, they beat me up. Trust me, a lot of people in Hollywood want to beat me up. So it's the same is true in the Philippines. The actors are so good, and they made me very welcome here. Saya, grabe. Parang panaginip. Di ako makapaniwala na nag-guest siya dito at ito pang Sanggang Dikit yung show na napili niya sa lahat ng mga shows dito sa Pilipinas. Kaya thank you, Conan. It's an honor. Ang sarap ng pakiramdam na syempre parte kami ng pinunta dito ni Conan sa Pilipinas. So, kaya swerte natin. Ang swerte ng Sanggang Dikit na mabisita kami ni Conan dito. At hindi lang ang Jen Den ang may special interaction with Conan dahil may epic greeting pa siya for Kapuso comedy genius Michael V para sa anibersaryo ng longest running gag show sa bansa, ang Bubble Gang. Pitoy! I want to say congratulations. 30 years to have a show. I don't care where you live in the world, that's an amazing record. You're a very talented person. I wish you the best. Congratulations. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Hindi pangkaraniwang pagnanakaw ang nahuli kam sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang suspect, hindi tao kundi aso. Sa video na yan, makikita ang ilang aso na palakad-lakad at tila nagmamasid sa grupo ng mga kabataang nagpa-practice ng sayaw. Ilang saglit pa, lumapit sa cellphone ang isang aso at bigla itong tinangay. Ikinagulat mga kapuso ng grupo ang nangyari. Pero nakita naman daw nila agad ang cellphone at hindi naman ito nasira. Buti na lang. Kinaaliwan ang video na yan sa social media at mayroon ng higit
1 million views. Sana lahat ng magnanakaw ganyan ka-cute. At yan po ang mga balita ngayong Biyernes. 69 na araw na lang at Pasko na. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.